Okay, ang katanungan na ating sasagutin ngayon at bibigyan ng linaw ay mula kay Lorenzo Lindres. Good day, mula po sa Pinas. Ito ang tanong niya. Tanong lang po, pwede po bang ang ikot ng revolver, kung kaliwa ang ikot ng revolver, pwede pong mangyari na kumanan din ang ikot kapag kalabitin na po? Ano po ang dahilan? Okay, unang-una shoutout sa iyo Lorenzo Lindres. Ito ay isa nating subscriber at lagi nakatutok sa ating mga videos, kaya bibigyan natin ito ng pansin. Okay, bago ko sagutin yan, binabati ko muna ang lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi na tayo ay nasa Kuwait para hindi na ninyo ako hanapin. At sa mga OFW natin, anumang oras dyan, tanghali, hapon, gabi, sana tayo ay nasa mabuting kalagayan. Ingatan ang ating mga sarili, bawal tayo magkasakit sapagkat walang mag-aalaga sa atin. Okay, at para sa mga bago sa aking YouTube channel, please subscribe and share. At kung kayo ay mahilig sa baril, ito na ang channel na para sa inyo. At lalo tigit kung kayo ay may mga problema sa inyong mga firearms, mabibigyan natin ng kasagutan. Mag-comment lang kayo sa ating YouTube channel at magtanong kayo at bibigyan natin ng kasagutan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Okay, at sa mga nanonood ng aking YouTube, maraming salamat sa inyo. At patuloy pa rin ang ating, kahit mabagal ang pag-angat ng ating YouTube, ay patuloy pa rin hanggang may naniniwala pa, ay dire-diretso lang. Pag wala na, di hinto na tayo. Okay, at please lang, wag ninyong skip ang mga ads sapagkat bibigay natin ang kikitain nating YouTube sa ating mga beneficiaries na mga estudyante na kinakapos na pambayad sa tuition. Okay, may 6 tayong estudyante na tinutulungan. At ito na ang kasagutan ni Lorenzo Lindres. Ulitin natin. Pag daw kinalabit yung bula, kung pakaliwa, pwede rin bang umikot na pakanan? Posible naman yun. Halimbawa ito, meron tayong isang model dito na baril. Okay, hindi naman niya binanggit kung anong model Pero ang revolver, pare-pareho naman niya may bulay. Check muna natin kung may bala. Okay, wala pong bala. For sure, for safety. Okay, ang ibig niya sabihin, pag kinalabit yung baril, umikot siya, pero biglang umikot din ng pag-release mo, biglang iikot din ng pabalik. Ganito ang nangyayari niyan. Ang mga revolver may cylinder stop yan. Ito yung cylinder stop niya, ito. Papakita ko sa inyo. Sa parting baba yan ang ito. Tuturo natin. Ayan yung cylinder stop niya. Yan yung titingnan ninyo yan kung yan ay gumagana. Pagka yan ay nakalubog, pwedeng mangyari yung ganun. Kasi nga hindi siya na control ng cylinder stop. Kasi yan, dito tumatapat yan sa mga ganito, yan. Na timing yan. Pagpalo ng hammer, nakalak na dito yung cylinder stop, yung tinuro ko kanina. Kaya hindi. Ngayon, pagka hindi umabot sa cylinder stop, iikot yan pabalik. Pwedeng umikot yan pabalik kamukha nito. Okay, i-demonstrate ko ulit sa inyo. Halimbawa, kinalabit ninyo ng nakaganyan na. Okay? Hindi yan iikot yan ng pakaliwa, pero yan. Ikot ng pakaliwa yan, pero hindi yan iikot ng pakanan. Bakit kanyo? Hindi ikot ng pakanan. Ayan hindi siya umikot ng pakanan, pero iikot ng pakaliwa. Okay? Ang nangyari niyan ay ganito. Ganito kasi yan. Ito yung hand. Kung bubuksan natin sa loob yan, kaya yan umiikot.
dahil itinutulak yan ng hand. Ito yung hand niya. Ito yung ratchet niya, yung tinatawag natin na bulaklak. Nandito yan. Itutulak niya ganyan yan. Okay, ngayon, hindi pa umaabot dun sa slide stop, kumabuse na, kumalas na ganun. Kumalas, pwedeng itong bulaklak na to ay gastado na. Itong tinatama na ito, kaya dumulas na. Hindi pa, parang yung problema din ni yung isang sinagot ko kanina sa revolver, kumabuse na. Pagkatapos ng kumabuse na, nung binitawan yung kanyang hammer, ay yung kanyang trigger, natural, ito ay babalik na. Pagbalik niya, ay nakasabit naman itong tuka niya, sumabit naman yung tuka niya, so nahila niya pabalik. Dahil nga, hindi siya nakalak. Okay? Hindi siya nakalak. Parang ganito ang pangyayari. I-demonstrate ko sa inyo. Ayan, kinalabit niya. Ayan. Ngayon ay kumabuse na. Halimbawa yan ay, hindi mo siya maikot. Pero ikakabuse natin yan. Kumabuse na siya. Pwede na siyang bumalik. Okay? Kumabuse Kumbaga ito ay, ulitin ko ha. Kumbaga pagtulak niya dito, ito, ganyan kasi yan. Itutulak niya yan. Yan, okay. Dali. Yan, nakaganyan siya dyan. Yan ang position niya. Ngayon, itutulak niya yan. Yan. Kumabuse siya. At pagbaba nito, yun, sumama siya pabalik. Kaya pa pwede rin mangyari yun. So, ano ang naging problema? Kamukha din ang problema nung isang revolver na ito, yung isang katanungan din kanina na hindi tumatapat yung cylinder stop. Ito ay pwedeng pudpud na to. Pwedeng pudpud na ito. So, ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pag-rebuild ng dulo nito. Ang ginagamit ko dito ay TIG weld o spot weld o MIG weld. Pwede. Huwag niyong gamitan ng electric sapagkat sobrang lakas ng electric, maubos ito. Okay, at bago nyo gawin ito, ay sukatan muna ninyo ang total length niya at magdagdag lang kayo ng 1 mm, 1 mm para makikil ninyo. Kikil lang naman ang ginagamit dito. Okay. Yung kikil na pangkarpentero yung ginagamit sa pagpapatalas ng lagari. Kikikilin lang ninyo para makuha ninyo yung hugis. At picturean ninyo kung anong hugis niya. O di kaya, lagyan ninyo ng tinta dito at ibakat ninyo sa papel para maiwan yun. Parang estampad. Iwan yung niya para may palaging pag kayo gagawa kayo ng pattern para hindi nawawala yung dating hugis niya. Hindi kayo naliligaw. So, ayan. Pwede rin na ang naging problema ay ito rin ay napudpud na rin ito. So, ayan. Pag ito ay napudpud na, pwede rin ninyo paano niya sa TIG weld. Paispatan yan itong mga dulo ng mga bulaklak na yan. At katulad din ng kasagutan ko kanina sa isang video na ginagamitan naman ng Dream Mill yan. At may mga talim tayo na mga maliliit na kamukha nito. Ito ang ginagamit natin. Binabala natin yan at babanatan naman natin yung ibabalik uli natin sa dating shape. Yung patatalasin uli natin yung mga kanto. Ito ang ginagamit. Pero practice lang. Yan, marami itong klaseng talim na ganito. May mga carbide, may mga diamond na sari-sari yan. Ito ang ginagamit. At yan ay ginagawa na may pag-iingat at hindi kayo dapat mainip. So ayan ang aking kasagutan sa katanungan ni Lorenzo Lindres. Yan ay nangyayari lalo na pagka luma na talaga yung mga baril.
yan talaga ang unang napupudpud. Yung kanyang hand, asan na yun? Okay, yung kanyang hand, yung dulo ng hand. Kasi andi dito nakalagay yan eh. Okay, dito nakalagay yan. Yan o. Nakaganyan yan. Pagkakalabitin ninyo yan, aangat ito. Yan. Nakaganyan yan o. Dito yan nakalagay. At yun nga, titingnan din ninyo kung okay ba itong ito. Yun yung dulo ng hand, yan o. Yun yung dulo ng hand. Kung okay ba yan, kung yan ba ay may spring, bumabalik-balik. Pag hindi na bumabalik yan, yun, kumakabyos rin yan. Ito. Yun yung dulo. Yun yung dulo nito. Na nagpapataas nagpapaikot sa bulan ng revolver o sa cylinder. So, ayan. Sana nasagot ko ng tama. At kung may alam pa kayong pamamaraan, pwede naman kayong mag-comment. At ang importante niyan, checkin niyo itong cylinder stop. Kung gumagana pa. Kasi pagka hindi gumagana ito, yun nga, iikot ito. At panoorin din ninyo yung nasa kondisyon ba ang revolver ninyo. May matututunan din kayo doon. Panoorin ninyo kung nasa kondisyon pa. Okay, malalaman ninyo kung nakakondisyon yung mga revolver ninyo, kung may sira na ganun, o ano pang sira. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At please subscribe and share para lumaki pa yung ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo again at God bless us.